At sa nakaraan nating kwento, lumapit si Harem sa mahiwagang bilog, napangiti siya at inakala niyang ito ay isang portal kung nasaan si Draken. Pagkatapos pumasok sa namuong portal mula rito, lumitaw mismo si Draken Lotek. Tinanong niya kung sino ang tumawag sa kanya. Inilahad ni Harem ang kanyang kamay at ipinakilala ang sarili bilang leader ng ikalimang unit ng Viper Knights. Nakipagkamay si Draken, at sinabi ni Harem na ayon sa kanilang pinuno na si Salmora, maaaring mapagaling ni Draken ang kanyang braso kaya siya ipinatawag at pumunta rito. Sumagot si Draken na kailangan muna suriin ang kanyang naputol na braso, at inanyayahan si Harem na sumunod. Habang sila ay pumapaakyat sa tore, nagsimulang kabahan si Harem, at nagtanong kung saan sila patutungo. Lumingon, at may kakaibang ngiti si Draken at sinabing kaunti na lang ang lalakbayin nila. Ngunit sa puntong yun, unti-unti nang nawawala ang tiwala ni Harem. Nang marating na nila ang lokasyon, lumikha si Draken ng sarili niyang portal, itim at bughaw ang kulay, at may aura ng madilim na mahika. Napaisip si Harem na ibang-iba ito kumpara sa unang portal. Hindi na napigilan ni Draken ang kanyang nakakatakot na ngiti at inanyayahan si Harem na pumasok sa loob para gamutin ang kanyang braso. Ngunit tumutol si Harem, at sinabing gusto niyang malaman muna kung saang lugar siya dadalhin bago siya pumasok. Habang nakangiti, ipinaliwanag ni Draken na dadalhin siya sa Retrogression Tower. Laking gulat ni Harem, hindi pa siya kailanman nakarinig ng lugar na ganoon at tinanong kung saan ang lugar na iyon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Draken Lotek, at bigla siyang naging seryoso. Tinanong niya si Harem kung ayaw na ba nitong pagalingin ang kanyang braso. Habang nagpapaliwanag si Harem na gusto naman niyang mapagaling ito, pero naabala siya ng portal at natigil sa pagpapaliwanag nang makita si Draken na unang pumasok at unti-unti nang naglaho sa loob ng madilim na enerhiyang portal. Napakagat ng labi at napamura si Harem sa kaba. Dahil mukhang wala nang ibang pagpipilian kundi sundan si Draken. Nagpa siya si Harem na sundan at pumasok na rin siya sa madilim na portal. Napunta siya sa isang kakaibang silid, nagkalat ang mga bungo at mga natapon na likido mula sa mga prasko, mula sa kisame ay nakasabit ang maraming paa ng tao, habang tinitingnan ni Harem ang nakakakilabot na tanawin. Ipinakilala ni Draken Lotek sa kanya ang tore ng madilim na mundo. Nakarinig si Harem ng mga kakaibang tunog kaya lumingon siya, at nakakita siya ng nakakatakot na eksena, maraming kamay ang bumaba mula sa itaas, kaya napasigaw siya sa takot. Kinabukasan, nakabalik na si Ban sa bayan ng Vivaldi at agad nagtungo sa mansyon ni Ten, sakay ang kabayo na may dalang karwahe. Pagbaba ni Ban mula sa kabayo, sinalubong siya ni Henry sa beranda ng mansyon. Sabi ni Ban, kahit nagkasalisihan sila sa isa't isa, nakwento na raw ni Bont ang lahat, kaya hindi na raw kailangan pa ipaliwanag ni Henry. Pagkatapos, ikinwento ni Ban kay Henry ang mga nangyari sa Salguera. Napahawak si Henry sa kanyang baba, hindi niya inasahan na agad kikilos ang mga Viper Knights para puksain ang lahat sa lugar ng Salguera. Dahil dito, sinabi niya kay Ban na una muna nilang asikasuhin ang mga bangkay. Agad naman tumango si Ban at sumang-ayon kay Henry. Nang buksan ang karwahe, sumalubong ang napakabahong amoy ng nabubulok na bangkay. Sa tingin niya ay kailangan muna nilang pigilan ang mga ito sa pagkabulok. Kaya iniunat niya ang kanyang kamay, pinakawalan ang mahiwagang liwanag, at nagcast ng isang espesyal na spell. Pagkatapos, nagpasalamat si Henry kay Ban sa pagpigil sa Viper Squad. Na may ngiti, sabi naman ni Ban na mahusay din ang ginawa ni Henry, at hindi niya ma-imagine na naamoy niya ang hindi kanais-nais na amoy sa buong biyahe. Sabay kindat at inakbayan si Henry, pinapaalala ni Ban na napigilan na ang Viper Squad at huwag na raw masyadong mag-alala si Henry. Sabi pa ni Ban, narinig niya na pupunta si Henry kay Count Eisen. Kinumpirma ito ni Henry. Mukhang nabigla raw si Marquis Aubert sa report ng magpatawag ng pulong ng akusasyon si Count Eisen. Tinanong ni Ban kung talaga bang matatalo agad ni Eisen ang isang gaya ni Aubert. Sagot ni Henry, dahil sa pagpupulong, maaaring lumala ang relasyon nina Aubert at Eisen. Bago sumakay sa karawahe, sabi ni Henry na dahil kay Ban,
May matibay siyang dahilan para batuhin si Obert ng mga ebidensya muli. Napahalukip-kip si Van at naisip kung dadalhin na naman ni Henry ang mga bangkay kay Count Eisen. Tinanong ni Henry kung hindi ba yun talaga ang plano, lalo na't si Van din ang nagdala sa kanya ng mga bangkay. Idinagdag ni Henry na 2 squad ng Viper Knights ang nawasak, at siguradong iimbestigahan at aalamin ni Obert kung sino ang nasa likod nito. Tinanong ni Van ang opinyon ni Henry kung paano sila dapat kumilos. Nakasandal sa karwahe, sinigurado ni Henry na wala nang bago, ibibigay ulit nila ang mga bangkay kay Eisen at ibubunyag na lang ang lahat. Lumapit si Henry kay Van, at sinabing kung malalaman ni Salmora na nagtagumpay silang makuha ang mga supply, tiyak na malalaman din ang tungkol sa kanilang mercenary group. Na-realize ni Van na ang grupo lang nila ang nakaligtas kaya may katuturan ito kung gusto niya silang makita. Masiglang sabi ni Van na dapat ay pumunta na sila kay Count Eisen Shonan, at sa pagkakataong ito ay sasama na siya ngayon kay Henry. Napatigil si Henry at sinabi kay Van na alam ni Count Eisen kung ano ang itsura ni Van, kaya delikado kung aalis siya ng ganoon lang. Kaya tinanong ni Van si Henry kung ano ang maipapayo nito. At sa pagkakataong yun, nag-alok si Henry na baguhin ng buo ang mukha ni Van. Ikinagulat ito ni Van, hindi niya ito naintindihan at tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Henry kung narinig na ba niya ang mahika ng plastic surgery. Sa sandaling yun, naglaro ang imahinasyon ni Van, iniisip ang kanyang magiging itsura matapos ang pagbabagong anyo. Napagtanto niya kung ito ba yung parehong mahika na ginagamit ng mayayamang babae. Napatingin si Henry sa kanya na parang naguguluhan, kaya nilinaw ni Van kung ito ba ang klase ng transformasyon na karaniwang ginagawa ng mga mayayamang babae. Ikinahiya pa niya ito nung una, at sa isang iglap, nagbago ang mukha ni Van habang nakipagbiruan kay Henry, pero pagkatapos, nagbigay ng kondisyon si Van bago siya pumayag na baguhin ang itsura niya. Tinuro ang ilong niya at gusto raw niyang ipaayos ito, na siyang nagpatawa ng husto kay Henry. Pagsapit ng gabi, sinimula na ni Henry ang ritual para baguhin ang mukha ni Van gamit ang mahika, maingat niyang sinubaybayan ang bawat yugto ng pagbabago, nang matapos, kumuha siya ng salamin at ipinakita kay Van ang resulta, napabangon si Van mula sa kama at napasigaw, sinabing, imposible ito. Kinabukasan, nakarating na sina Henry at Van sa lugar ni Count Eisen dala ang mga bangkay ng Viper Knights. Bagamat para sa transportasyon ay ginamit nila ang mahiwagang espasyo ng imbakan ni Clever. Huminto muna si Henry sa gate at binati ang mga taga-bantay. Kakaiba ang tingin ng mga ito at nakatingin sa kasama ni Henry, tiningnan nila si Van na kumikinang at nagliliwanag ang mukha, at dahil hindi nila makilala ang bagong hitsura nito, na ngayon mukhang isang gwapong swordmaster. Nakakunot noo si Van sa reaksyon nila, at seryosong sinabi na nandito sila para makipagkita kay Count Eisen. Napalingon si Henry kay Van, iniisip na matindi ang kaligayahan ni Van, sobrang saya at excited matapos magbago ang itsura niya. Nang dumating ang pinuno ng seguridad, napangiti si Henry, aniya, matagal na silang hindi nagkita ni Batikan. Ngunit, hindi natuwa si Batikan sa pagdating ni Henry at tinanong agad kung bakit siya naririto na naman. Ngiting pilyo ang sagot ni Henry, pareho lang daw ang dahilan gaya ng dati. Nakangit-ngit ang ngipin ni Batikan sa inis habang paalis na, tumalikod, at siningit na sinabi na kasalukuyang wala si Count Eisen, dahil may lakad pa daw ito. Sa parehong sandali, nagkataon na dumating ang karwahe ni Count Eisen, napansin ni Batikan ito at nagulat. Bumaba ang Count na may seryosong ekspresyon, napakagat siya ng ngipin sa matinding pagkabigo sa resulta ng pagpupulong. Agad naisip ni Henry na ang mga bagay ay hindi naging matagumpay sa itsura pa lang nito. Yumuko sina Henry at Van sa harap ni Count Eisen bilang pagbati, at agad na tinanong ni Eisen kung anong sadya nila rito sa oras na ito. Itinuro ni Henry ang karwahe at sinabing may dalang bagong ebidensya, ang mga bangkay ng Viper Knights. Nagulat si Count Eisen at galit na nagtanong kung anong klaseng tao si Henry at kung sino ba talaga siya, hindi siya makapaniwala na kaya niyang pumatay ng mga malalakas.
Ipinaliwanag ni Henry na nagkataon lang ang lahat, may ipinadala raw siyang grupo ng mga mersenaryo na aksidenteng nakasalubong ang mga Viper Knights. Hindi pa rin makapaniwala si Aizen, kaya kinuha niya sa loob ng kanyang coat ang isang bagay at binanggit ni Henry na may dala siyang sulat ng rekomendasyon mula sa hepe ng checkpoint. Agad itong hinablat ni Aizen, at sinimulang basahin ang nakasulat sa papel. Sa isipan ni Henry, tinawag niya itong hangal, dahil kung si Obert lang ang nasa pwesto niya, matagal na sana siyang ginantimpalaan ng malaki. Ipinakita ni Henry na nauunawaan niya ang pagdududa ng Count. Ibinaba niya ang ulo at sinabing may pagkakamali siyang nagawa noon, hindi agad makuha ni Aizen kung anong ibig niyang sabihin kaya tinanong niya ang tungkol dun. Tiningnan niya ang Count, at tinanong kung naaalala niya ang braso na kasama ng naunang ebidensya. Sumagot si Aizen at sinabing naalala niya ito. May simpatsya sa mata ni Aizen, kaya sinigurado ni Henry na nawawala pa rin ang may-ari ng kamay na yun, at malamang ito ang nagtip at ipinaalam kay Marquis Obert. Idinagdag pa ni Henry na nagpadala si Obert ng tropa na clean-up squad sa Salguera para subukang sirain ang ebidensya at para hindi siya mahuli. Itinuro ni Count Aizen ang karawahe, at tinanong kung dinala na ba ni Henry ang mga bangkay ng mga Viper Knights mula sa nasabing clean-up squad. Ngumiti si Henry at kumpirmado niya ito, at ipinaliwanag pa na dinala niya ang mga ito sa kanya upang gamitin muli bilang isang espada. Habang iniisip ang lahat, napagtanto ni Count Aizen na hindi kasalanan ni Henry ang pagkabigo ng unang pagpupulong. Si Obert lang pala ang tusong nagpapanggap na mabait sa harap ng emperador at magaling sa pag-arte kaya nabigo ang plano, ngunit tiniyak ni Henry na hindi damit magnanakaw ang suot ng squad kundi balutin ng mga tunay na knights, isang hindi mapapasinungaling ang ebidensya. At wala raw magagawa si Marquis Obert tungkol sa matibay na ebidensya na ito. Lubos na nasiyahan si Count Aizen sa paliwanag, at habang tumalikod patungong mansyon, sinabi niyang bibigyan niya ng gantimpala si Henry sa pagkakataong ito. Pero commandant lang si Henry at umiling-iling, sinabi niya hindi niya kailangan ng mga gantimpala katulad ng dati. Samantala, iniisip ni Ban na kung tatanggihan niya ang gantimpala, tiyak na magagalit ang Count dahil sa pride nito. Nang marinig ni Count Aizen ang pagtanggi ni Henry, tumalikod ito, nagpakita ng pagkadismaya, naglabas ng malamig na aura, at seryosong tinanong si Henry kung tinatanggihan ba niya ang kanyang pabor. Tinawag naman ni Henry ang Count na kagalang-galang, at sinabing may mas mahalaga pa siyang ninanais kaysa sa kayamanan. Naaliw si Count Aizen sa sagot ni Henry, kaya pumayag siyang makinig at nagtanong kung ano nga ba ang hiling niya. Seryosong-seryoso ang mukha ni Henry nang sabihin niyang ang kahilingan niya ay para sa sarili niyang buhay. Napaisip ang Count, at tila hindi naunawaan ang ibig sabihin, at humingi siya ng paliwanag. Pumikit si Henry at sa mas mahinang tinig ay ipinaliwanag niyang natatakot siya kay Marquis Obert. Pagkatapos binuksan ni Henry ang kanyang mga mata, at malungkot na ipinaliwanag na hindi tulad ng dati, alam niyang sila ang mga Royal Knight, ngunit inihampas pa rin niya ang kanyang mga espada patungo sa kanila. Habang pinagmamasdan si Henry, napansin ni Ban ang husay niya sa pag-arte. Samantalang si Count Aizen ay ngumiti ng bahagya at tinanong kung natatakot bang maaresto si Henry. Ipinaliwanag ni Henry na gusto niyang bigyan ng lakas ang Count sa pamamagitan ng kanyang aksyon, ngunit ngayon ay nag-aalala siya kung ano ang mangyayari kapag nalaman ito ni Marquis Obert. Pagkaraan ng sandaling pag-iisip, humawak si Aizen sa kanyang dibdib at sinabing unti-unti niyang nauunawaan ang punto ni Henry. Kinuha niya ang gintong badge at sinabing pananagutan niya ang buhay ni Henry, at poprotektahan niya ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang badge at sinabing ito ay sagisag ng kanilang pamilya, tinatawag na Shonan Badge. Yumuko si Henry bilang paggalang at sinabi ni Aizen na habang suot ni Henry ang marka, opisyal na walang makapananakit sa kanya. Sa isip ni Henry, tuwang-tuwa siya, hindi niya inakalang makatatanggap siya ng ganoong regalo, at nagpasalamat sa Count sa binigay na regalo. Pinagdikit ni Henry ang kanyang mga kamay, at sinabi niyang napawi ang takot niya. Ngunit inamin din niyang tiwala siyang magpapadala si Obert ng isang bihasang assassin.
Kaya tinanong niya kung ano ang dapat niyang gagawin tungkol dun. Maging si Aizen ay nag-iisip na rin tungkol sa mga susunod na hakbang ni Marquis Aubert at kung paano ito haharapin. Mabilis namang nagmungkahi si Henry, mas mabuti raw kung si Count Aizen ang unang magpakita ng lakas sa Marquis. Bahagyang napatawa si Aizen at tinanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Henry. Ipinaliwanag ni Henry na ito na ang tamang panahon para muling sumbatan si Aubert, ngunit sa pagkakataong ito, ipapaalam nila mismo sa Marquis ang plano. Dahil kapag nalaman ni Marquis Aubert ang balak ni Count Aizen, gagawin nito ang lahat para pigilan ang pagpupulong na mangyari. Kaya iminungkahi ni Henry na painin si Marquis Aubert na pilitin kunin ang mga bangkay. Tinanong ni Aizen kung ibig bang sabihin ni Henry ay magsimula sila ng giyera sa Marquis. Sinabi ni Henry na si Aubert ay magaling na strategist, pero kulang sa kapangyarihan ang kanyang pamilya. Kaya oras na para ipakita ang tunay na kakayahan ni Count Aizen. Sa huli, pumayag si Aizen, siguradong oras na para tanggalin ang bigat na kinikimkim niya sa loob ng maraming taon. Masayang tinanong ni Count Aizen ang buong pangalan ni Henry at sinabing muntik na niyang hindi mapansin ang isang hiyas na tulad ni Henry. Yumuko si Henry at sinabing sobra naman ang papuri ng Count, aniya ni Henry. Tumawa si Aizen at buong pagmamalaking sinabi na hindi siya basta-basta nagbibigay ng ganitong papuri sa kahit sino. Nagdesisyon si Henry na magpahayag ng isa pang bagay, humingi siya ng pahintulot mula sa Count. Nang makuha ang pahintulot, ipinatong niya ang kamay sa kanyang dibdib at sinabing handa siyang italaga ang sarili sa kaso. Habang hinihimas ang kanyang balbas, ipinaalala ni Aizen na 2 beses nang hinarap ni Henry ang mga Viper Knights, kaya hindi niya pinagdududahan ang galing nito, ngunit tinanong din kung kaya ba niya itong gawin mag-isa. Matapang na sagot ni Henry, kung papayagan siya ng Count, ay sisiguraduhin niyang madadala nito sa tagumpay si Aizen. Tuwang-tuwa si Aizen at sinabi niyang ibinibigay niya ang pagkakataon kay Henry. Nagpasalamat si Henry sa tiwalang ibinigay ng Count, at sa loob-loob niya, alam niyang umaayon ang lahat sa kanyang plano. Samantala, sa kabilang panig, kumatok si Salmora sa opisina ni Marquis Aubert. Nang hawakan ang doorknob ng pinto, nagtatakang inisip ni Salmora kung bakit siya ipinatawag, dahil abalang-abala siya sa paghahanda ng isang ganting opens iba laban kay Aizen. Habang pinihit ang hawakan ng pinto, tinawag ni Aubert ang pangalan ni Salmora upang papasukin siya. Pagpasok niya sa opisina, nakita niyang nakatayo si Marquis Aubert sa tabi ng bintana. Bigla nitong kinuha ang isang plato, at inihagis sa direksyon ni Salmora. Tumama ang plato sa kanyang noo, dahilan upang siya'y mapangiwi sa sakit. Tumilapon ang plato at nabasag sa kanyang paanan, iniwan siyang may sugat sa noo at umaagos ang dugo. Napakagat sa labi si Salmora, pinipigil ang galit at sakit na hindi niya maaaring ibaling kay Aubert. Ibinato ni Marquis Aubert ang isang liham sa kanyang paanan at inutusan siyang basahin ito. Pinulot ito ni Salmora, at habang binabasa, napaisip siya kung may pagkakamali ba siyang nagawa. Nakasaad sa liham ang tungkol sa mga bangkay ng mga tauhan ng cleanup squad na ngayon nasa poder ni Aizen. Nang mabasa ito, kinilabutan si Salmora, at nakita niyang galit na galit si Aubert. Ipinaliwanag ni Marquis Aubert na ang liham ay tila panunuya at nagsasabing maghanda na sila para sa ikalawang pagpupulong ng akusasyon. Nakasimangot at nanginginig sa galit, sinabi ni Marquis Aubert na kung buong buhay niya ay ginugol niya sa pakikidigma, ay paano niya hahayaan ang isang tanga na tulad ni Aizen na mas magaling kaysa sa kanya. Dinuro-duro at sumigaw si Aubert kay Salmora, sinabing hindi karapat-dapat sa kanya ang posisyon, dapat ibigay niya ang titulo sa iba maliban sa kanya. Nagngit-ngit si Salmora ngunit nanatiling nakayuko, tinatanggap niya ang kanyang pagkakamali at taos-pusong humingi ng paumanhin kay Marquis Aubert. Ngunit tinanong siya ni Aubert kung akala ba niya'y kaya siya ipinatawag ay para lang sa mga salitang yon. Inutusan siya nito na agad pumunta kay Aizen upang kunin ang mga bangkay ng kanyang estupido na mga tauhan. Bago pa man umalis sa silid si Salmora, mariing sinabi ni Aubert na kung mabigo siya, dapat na siyang maghanda sa pinakamasama,
at ito na ang kanyang huling pagkakataon. Habang lumalalim sa pag-iisip, lumabas si Salmora sa balkonahe ng training hall. Sa parehong sandali, lumapit ang isang utusan at inabot sa kanya ang isang liham mula sa hindi kilalang nagpadala. Pagkabasa niya ng isa pang sulat mula kay Count Aizen, na puno ng matinding galit si Salmora, mahigpit niyang kinuyam ang sulat at galit na binigkas ang pangalan ni Aizen. Kinabukasan, tinanong ni Ban si Henry kung naipadala na ba ang mga liham. Nilagay ni Henry ang mga kamay sa leeg at sinabing naipadala na niya, ngunit kailangan pa niyang hintayin ang tugon. Nang tanungin kung ano ang nilalaman ng liham, sinagot ni Henry na ang provoke lang niya sa kanila, at upang magtakda na din ng oras at lugar ng pagkikita. Naging interesado si Ban, at tinanong si Henry kung sa tingin niya ba na kung magpapakita ba talaga si Salmora. Hawak ang papel, ipinaliwanag ni Henry na ang liham ni Marquis Obert ay isang maingat na panunulsol, ngunit ang liham niya kay Salmora ay may halong panlalait. Pareho silang mayabang, kaya siguradong kikilos sila. Dito sumang-ayon si Ban, at tinanong kung ano ang kailangang ihanda para sa ganitong kaseryosong pagkikita. Kinuyam ni Henry ang hawak na isang papel, na may seryosong tingin, sinabi niya na una nilang haharapin si Salmora. Bahagyang kinilabutan si Ban kay Henry, ramdam niya ang matinding pagnanasa nito sa paghihiganti. Ngunit nagbabala si Ban na mahusay si Salmora at hindi siya dapat minamaliit, at nag-aalala kung kakayanin ni Henry na harapin ito. Ngunit patuloy pa rin sa pagkakapit sa papel si Henry, sabay sabing si Ban mismo ang lalaban kay Salmora. At dagdag na sinabi na kaya nga binago ang mukha niya, biro ni Henry. Natawa si Ban at tinanggap ang katotohanan, at napatanong kung ito ba talaga ang kabayaran para sa operasyon ng kanyang mukha, at sa huli, pumayag siyang harapin si Salmora. Habang inilalapag ni Henry ang liham sa mesa, sinabi niya na pagkatapos nilang maalis si Salmora, ang matitira na lang daw ay mga duwag. Ngunit sinabihan siya ni Ban na huwag maging kampante, dahil silang tatlo lang, si Ban, si Henry, at si Hugler, ang mayroon sila na kayang lumaban. Ngunit determinado na si Henry, ngayong pagkakataon, gagamitin na niya ang mahika at lilipulin ang lahat. Walang matitirang saksi, at walang makakapagtago ng kanilang lakas. Habang magkasalubong ang mga kamay, tinanong ni Ban kung saan gaganapin ang tagpuan. Sinabi ni Henry na sa Gaoan Mountains, malapit sa Shonan Region. Alam ni Ban ang lugar na yun, malawak at halos walang nakatira, pwede silang gumalaw ng malaya. Samantala, sa kanyang opisina, muling binasa ni Salmora ang liham. Nakasaad sa liham na isang araw na lang bago ang itinakdang oras ng pagkikita, ang natitira na lang niyang opsyon ay gumamit ng teleportation. Biglang pumasok si Kale, at tinanong na narinig niyang hinahanap siya ng kanyang matalik na kaibigan. Si Kale ay kilala bilang Lightning Kale, isang elite na salamangkero at matalik na kaibigan ni Salmora mula pa sa kanilang bayan. Siya lang ang salamangkero na lubos na pinagkakatiwalaan ni Salmora. Pagkakita sa kaibigan, tumayo si Salmora, na ihampas ang kamay sa lamesa sa tuwa, at itinapon ang liham sa gilid. Alam ni Kale na hindi siya tinawag ng walang dahilan, kaya agad siyang nagtanong. Mataray at seryoso ang mukha ni Salmora nang ipaliwanag niya ang sitwasyon at ang sulat mula sa kalaban. Sinabi ni Kale na kung hindi nila mare-retrieve ang mga bangkay ng mga tauhan niya, malalagay sa alanganin pati si Marquis Obert. Sumang-ayon si Salmora at humiling ng tulong sa teleportation at iba pang bagay sa pagsuporta gamit ang iba't ibang spell, sapagkat si Kale lang ang tanging taong kanyang lubos na pinagkakatiwalaan. Pagkatapos mag-isip, pumayag si Kale, nakipagkamay sila bilang tanda ng kasunduan, ngumiti ito at paglilinaw ni Kale na tamang-tama lang na gusto lang niyang subukan ang bagong mahika sa mga totoong kalaban at nakabuo siya ng mahika ng kidlat. Isasama rin niya ang kanyang mga estudyante. Lubos ang pasasalamat ni Salmora kay Kale, sinabi niya na isa siyang tunay na kaibigang maaasahan, nagpasya si Salmora na sa pagkakataong ito ay ibabalik niya ang pabor sa kalaban.